Marami pong tao kaya nagpapatuloy sa ginagawa niya ng mga maling gawain. Marami pong tao kaya punong-puno po ng mga gawang masasama, hayag man o lihim. Marami pong tao ay pulyot ang kanyang isip sa mga kaisipang marumi at malaswa. Marami pong tao ay bukang bibig na lang po niya ang mga pananalita na hindi po makapagbibigay ng word of encouragement, word of inspiration sa maraming makapakikinig sa kanya. Marami pong tao ay punong-puno po ng galit, hinanakit ang kanyang puso sapagkat hindi niya alam ng lahat ng iyon ay merong nakababatid at nakakaalam. Maraming tao inililihim pa yung kanyang mga ginagawang masama at hindi nakalulugod sa harapan ng tao at sa harapan ng Diyos. Akala niya sa ginagawa niyang pagtatago, paglilihim, sa lahat ng kanyang buktot at kasama ang ginagawa, ito ay kanyang maililihim. Ang hindi niya alam, ang lahat ng kanyang ginagawa ay hayag at lantad sa paningin ng Diyos. Sa umaga pong ito, ang mensaheng akin pong ituturo sa inyo ay may pamagat, what are the things that God knows about us? Ano ba yung mga bagay na alam ng Diyos sa ating mga buhay? Yan po yung gusto ko pong ituro ngayon sa inyo. Yung mga bagay na alam ng Diyos sa ating mga buhay. Hindi natin kayang ilihim, hindi natin kayang itago ito. Kaya nyo pong itago sa inyong mahal sa buhay. Kaya po natin itago ito sa ating kapwa. Kaya nyo pong magtago sa akin bilang pastor nyo. Pero hindi po natin kayang magtago sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya ano-ano ba itong mga pangunahing mga bagay sa buhay natin na alam ng Diyos? Okay, nais ko po kayong dalhin doon sa aklat ng Awit 139, verse 1 to 6. Dito po sa Tagalog version. Ako'y iyong sinisiyasat, batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim, Yahweh, ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Verse 3. Ako'y iyong nakikita, gumagawa o hindi man. Ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. Di pa ako umiimik, iyaong aking sasabihi, alam mo ng lahat iyon. Lahat ay di maililihim. Verse 5. Ikaw ay laging kapiling ko, katabi ko oras-oras. Ang likas mong kalakasan ang sa akin nag-iingat. Last verse. Nagtataka ang sarilit, alam mo ang aking buhay. Di ko kayang unawain iyang iyong karunungan. So makikita po natin mismong ang naghahayag po dito ay ang pinakamalapit sa puso ng Diyos, si David. Si David po ang siyang naghayag dito na sinabi po niya talagang kung merong nakakaalam or nakababatid ng lubusan sa kanyang buhay, walang iba yon kundi ang Diyos. At lahat ng kanyang lihim, alam niya. Lahat ng pinakatatago niyang lihim ay alam lahat ng Diyos. At lahat ng kanyang ginagawa, hayag, lantad, tago, palihim, na kanyang ginagawa, sinabi ni David, lahat ito ay alam ng Diyos. At mismo yung laman ng kanyang isip, sabi ni David,
walang maikukubli sa kanyang isip. At hindi pa niya sinasambit ang mga salita na kanyang bibitawan na mula pa lang sa kaibuturan ng kanyang puso ay alam na ng Diyos. So meaning to say, wala tayong maitatago. Wala tayong maililihim, maikukubli sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lahat ng laman ng ating isip, lahat ng laman ng ating puso, lahat ng ating ginagawa, alam ng Diyos. Kaya, napakahalaga po na ito po ay lubusan natin malaman at maunawaan. At ito po ay magdulot sa atin ng positibong pananaw sa buhay. Kung alam pala ng Diyos ang lahat ng ating ginagawa, bakit kailangan natin magpatuloy sa mga gawang masama, baluktot at buktot? Bakit kailangan natin magpatuloy sa mga gawa na hindi kalugod-lugod sa harapan ng Diyos? Oo, kaya nating ilihim ito sa ating kapwa, sa ating mahal sa buhay. But never natin itong maisisikret sa harap ng Diyos. Sapagkat si David ang may sabi, lahat ng kanyang gawa ay alam ng Diyos. Lahat ng laman ng kanyang isip, iniisip pa lang niya. Hindi pa niya gagawin. Hindi pa niya sinasalita. Alam na ng Diyos. Lahat ng laman ng kanyang puso, alam na ng Diyos. Kaya, ano ang pwede natin gawin kung ganito pala ang sitwasyon natin sa harap ng Diyos? Paano tayong magpapatuloy sa mga gawang hindi kalugod-lugod? Paano natin ipupulyot ang ating isip? Paano natin lalagyan ng mga basura, lason, ang ating puso at damdamin kung lahat pa lang ito ay alam ng Diyos? Kaya po, sa umaga pong ito, napakahalaga po na magpasimula po tayo sa lahat ng ating gagawin, lahat ng ating iisipin, lahat ng laman ng ating puso't damdamin. Kailangan po iayos lahat natin ito. Hindi para sa tao, kundi higit sa lahat, para sa Diyos. Sapagkat lahat pala ito ay hayag at lantad sa Kanyang paningin at kaalaman. Hindi tayo pwedeng magkunwari. Ang tao po'y pwedeng magkunwari sa kanyang kapwa. Pwede po siyang magbait-baitan. Pwede po siyang magbait-baitan bilang Kristiyano. Pwede siyang gumawa ng mabuti, gumawa ng maganda sa kanyang kapwa. Pero sa harap ng Diyos, hindi natin kayang magbait-baitan. Bakit? Sapagkat kilala niya kung sino tayo. Sapagkat alam na alam niya kung ano ang laman ng puso natin. Kaya ano dapat natin gawin? Dapat po, maging totoo po tayo sa harap ng Diyos kung sino po tayo sa Kanyang harapan. Hindi po natin siya pwedeng dayain. Hindi natin siya pwedeng kunin sa pataas-taas ng kamay. Hindi natin siya pwedeng kunin sa paawit-awit lang. Hindi natin siya pwedeng kunin sa mga ginagawa natin sa pagsunod sa Kanya. Naalala ko po ang sinabi ng Diyos sa Book of Samuel. Kayo nakatingin sa panlabas na katangian ng tao. Pero ako, sa puso, ako nakatingin. Kaya mga kapatid, kung sino tayo, lalabas yan. Kung sino tayo, sapagkat iyan ang tunay na laman ng puso natin. Tingnan niyo po yung mga taong nabibidyo ngayon na nagwawala, yung mga case ng road rage, nanlalaki ang mata, nanlilisik, dinuduro-duro yung nakaaway sa daan. May mga magko-comment, napakabait ng taong iyan. Napakabait niya, napakamatulungin niyan. Pero bakit
Siguro nabigla lang. Listen carefully. Alam niyo po, yung totoong taong iyon, yun po yun. Yun nanlilisik, galit na galit, halos gustong pumatay. Bakit? Yun po talaga ang laman ng puso niya. Nagkukunwari lang po siya sa harap ng kanyang kapwa, nagbabait-baitan. Kanya po, kasi alam na alam ng Diyos ang totoong pagkatao natin kapag tayo po'y tiningnan, hindi sa panlabas, hindi po sa panlabas na katangian, kundi po sa puso nakatingin ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Yung ating kapwa, pwede po nating madaya. Pwede po nating palabasin na tayo mabait, mahinahon, magalang, marespeto. Pero ang Diyos po, never po nating madadaya. Bakit? Sapagkat direkta po sa puso siya nakatingin. Kung sino tayo, alam niya ang laman ng puso natin. Kaya mga kapatid, wala tayong maililihim. Wala tayong maitatago sa Diyos. Lahat ay lantad at hayag sa kanyang paningin. Number 1, ano yung alam na alam ng Diyos sa ating buhay? Your needs. Kapatid, alam na alam ng Diyos yung mga pangangailangan natin. Sabi nga ng Lord, hindi pa tayo sumasamo, dumudulog sa Kanya, alam na yung ating pangangailangan. Alam na. Alam na ng Diyos yung pangangailangan natin. Kahit hindi tayo magsalita sapagkat batid niya ang pangangailangan, lalo't higit ng mga tunay na mga anak at naglilingkod sa Kanya. Kaya lang ang problema minsan, dahil may mga pangangailangan tayo sa buhay, in different needs in our lives, dito po madalas marami po na mga tao, kinakain siya ng kabalisahan. Nagugulimihanan siya. Pinupulyot niya ang kanyang isip. Pinupulyot niya ang kanyang emosyon. Pinupulyot niya ang kanyang puso't damdamin. Dahil lang po sa mga bagay na kanyang pangangailangan sa buhay. At doon po siya nadideceive ng kaaway. Tuloy po naaapektuhan yung kanyang personal relationship sa Diyos. Why? Sapagkat nagkakaroon siya ng negative mind, negative emotion, negative feeling, sapagkat naunahan po siya ng kabalisahan. Nabagabag po siya sapagkat sa kanyang mga pangangailangan sa buhay. Nakalimutan niya na meron Diyos na napakabuti. Alam na alam ng Diyos yung ating pangangailangan. Naranasan niyo na ba mga kapatid na kailangan po natin ng isang bagay? Kailangan po natin bayaran ng isang bagay. Ang due date, ang enrollment ng ating mga anak. Meron tayong napaka-importanting dapat bayaran, dapat sapagkat magkakaroon na po tayo ng penalties. Pero alam niyo po, bago dumating yung araw na yon, ipinuprovide ng Lord kung ano yung ating pangangailangan. Naranasan niyo na ba yon? Kasi alam nga ng Diyos eh. Alam nga ng Diyos yung pangangailangan natin. Minsan hindi mo kailangan kultahin yung isip mo. Hindi mo kailangan pahirapan yung sarili mo. Pumanatag ka. Pumanatag ka sa presensya ng Diyos. Huwag kang mababagabag. Huwag kang mababalisa. Sapagkat alam ng Diyos yung ating eksakto or specific na needs sa ating buhay. Tingnan niyo po ang sabi po ng Panginoon sa Matthew chapter 6 verse 25 to 26. Kaya't sinasabi ko sa inyo, sabi ng Panginoon, huwag kayong mababagabag
tungkol sa pagkain at inumin na kailangan ninyo upang mabuhay, o tungkol sa damit na kailangan ninyo ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit? Ano po ang gustong bigyan diin do ng Panginoon? Habang ito po ay personal po niyang itinuturo sa mga unang manampalataya. Sabi po ng Panginoon, sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mababagabag. Huwag kayong mababalisa. Ang gusto po ng Panginoon, kapag dumating po sa point ng ating buhay as a believers of our Lord Jesus Christ, hindi tayo dapat magkaroon ng kabalisahan, kabagabagan sa ating pong puso at isipan. Sapagkat siya po ang may sabi, sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mababalisa sa anumang bagay patungkol sa inyong pagkain o damit na kailangan ng inyong katawan. Kaya sabi ng Panginoon, hindi nyo ba alam na higit na mahalaga ang buhay kaysa pagkain? Higit na mahalaga ang inyong katawan kaysa damit. Minsan po nakapokus tayo sa mga material na bagay na needs po ng ating katawan, ng ating buhay. Pero nakakalimutan po natin kung ano yung meron tayo, nakakalimutan po nating pasalamatan ang Diyos. Hello? Nakukuha po ba ito sinasabi ng Panginoon? Meron tayong buhay. At minsan po buhay tayo, malakas tayo, malusog tayo. Ang problema lang po minsan, yung kakainin po natin sa araw na ito, kinakain tayo ng kabalisahan. Pero nakakalimutan po nating pasalamatan ng Diyos sapagkat meron tayong buhay na malusog, malakas at walang karamdaman, walang malubhang sakit na dapat gino-glorify natin, pinasasalamatan natin, higit sa lahat ang Diyos sapagkat may buhay tayo. Yun po yung main context doon. Kapag binasa po natin ang Matthew chapter 6, verse 25, na gusto pong i-highlight ng Panginoon. Hindi nyo ba alam na higit na mahalaga ang buhay kaysa pagkain? Higit na mahalaga ang inyong katawan kaysa mga pananamit? Kaya lang po minsan, nagiging materialistic ang marami pong tao. At nakalulungkot, mismong mga believers, mismong mga manampalataya, kinakain po ng kabalisahan, ng kalungkutan dahil lang po sa mga bagay na minimithi niya, kailangan niya. Pero nakakalimutan po niya na meron siyang buhay na malusog, malakas, na biyaya mula sa Diyos na dapat pinagpopokosan niya na ibinabalik ang pasasalamat, papuri para sa Diyos. Tignan niyo po kayo na po yung testimony po ni Sina sa kanyang bayaw. Yung tatlong major root ng puso ng kanyang bayaw. Tama ba, Sina? Bayaw mo ba? Bayaw. Putol. Patay na yung major roots ng puso ng kanyang bayaw. At yung parte ng puso ng kanyang bayaw, malfunction na. Dahil merong barbula doon sa puso na hindi na po nagpapump. Gumalaw ang Diyos, naghimala ang Diyos. Pero kailangan dumaan sa medical procedure. Magkano po inubos? Magkano inubos? 7 million. Mga kapatid, di po maliit na halaga yon. Alam niyo po ba 7 million na yon? Isang napakaganda na pong templo yon. 7 million. Ikaw at ako, wala tayong 7 million. Pero ang gusto ko pong i-highlight ngayon sa inyo, yung sinasabi ng Panginoon. Hindi nyo ba alam na higit na mahalaga ang inyong buhay, kalusugan, kalakasan,
kaysa sa mga bagay na hinahangad mo. Kapatid, minsan nakapokus tayo sa mga bagay na kailangan natin. Minsan nakapokus tayo sa mga bagay na minimithi natin. At tuloy nababalisa tayo. Pero nakakalimutan nating higit sa lahat na pagpokusan ang Diyos na dapat araw-araw, oras-oras ipinagpapasalamat natin sa Kanya. Na tayo'y may hininga, tayo'y malusog, tayo walang sakit na malubha. At yun ang gustong marinig ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang inyo pong pastor alam ng Diyos. Every time na ako po'y papasok sa templong ito, every morning, every afternoon, alam ng Diyos. Lagi po ako naiiyak, naluluha sa Kanya. Through prayer. Bakit po? Sapagkat lagi ko pong ipinagpapasalamat sa Kanya yung pag-iingat ng Diyos sa aking mga anak, manugang, apo, sa aming mag-asawa, at sa inyong lahat. Lagi ko po ipinagpapasalamat sa Diyos yung patuloy na panibagong lakas, panibagong buhay, kalakasan, kalusugan. Lagi ko po yun unang-unang ipinagpapasalamat sa Diyos. At sumunod po doon yung lugar na ito, na although malayo pa po sa pangarap ko pong napakagandang church, pero kahit ganito pa lang po yung simbahang ito, alam niyo po kung paano po natin to unti-unti na nasinop sa biyaya ng Diyos. Naiiyak po ako sapagkat sa lugar na ito, meron tayong isang lugar na kung saan tinutulungan tayo ng Diyos na unti-unti natin nasisinop, unti-unti po natin pinagaganda sa abot ng ating kakayahan at sibiyaya ng Diyos at ipinuprovide ng Diyos. Ako po'y laging naiiyak na nagpapasalamat sa Diyos. At nagpapasalamat po ako sa lugar na ito na yung panalangin ko po sa Kanya nung wala pa po tayo dito na isang lugar na gusto ko po maraming puno, maaliwalas, merong maluwang na parking area. Lumampas pa po doon sa aking mga panalangin ang gusto ko pong lilipatan natin. At ito nga po yun. Yung po mula noon until now, alam ng Diyos. Every time na ako po'y papasok sa lugar na ito para magpuri, para manalangin, para magpasalamat, lagi ko po yun inuuna sa panalangin ko, ang ako po'y magpasalamat sa Kanya. Sa mga bagay na ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. Alam niyo mga kapatid, hindi po natin ma-appreciate ang kabutihan ng Diyos. Hindi po natin siya mapapasalamatan. Hindi po tayo kahit kailan magiging tapat sa Kanya kapag lagi natin pong hinahanap ang mga bagay na wala pa tayo sa ating buhay. Ang hinahanap ng Diyos sa atin, maging mapagpasalamat tayo sa mga bagay kung ano ang meron tayo. Kapatid, tandaan niyo po yan. Hindi ka bibitaw sa Diyos. Hindi ka tatalikod sa Diyos. Hindi ka magkakaroon ng galit sa Diyos. Hindi ka sasama ang loob sa Diyos. Patuloy kang magiging tapat sa Diyos. Patuloy kang magiging faithful sa Diyos. Patuloy kang maglilingkod sa Diyos. Patuloy kang magbabalik ng papurit pasalamat sa Diyos. Kapag anuman ang mga bagay na meron ka kahit kakarampot lang, lagi mo yan ipinagpapasalamat sa Diyos. Kapatid, kung ano ang meron ka, ipagpasalamat mo yan sa Diyos. Kaya sabi ng Lord, sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mababalisa. Huwag kayong mababagabag. Patungkol sa inyong pagkakainin. Patungkol sa inyong daramtin. Meaning to say, material things, huwag tayong mababagabag. Bakit? Sapagkat sinabi ng Panginoon sa Matthew chapter 6, verse 25, hindi nyo ba alam na higit na mahalaga yung buhay na meron ka ngayon? Higit na mahalaga yung katawan na meron ka ngayon kaysa sa mga pagkain at inumin at anumang bagay na pinapangarap mo, minimithuy mo, kaya lang sa ngayon wala pa. Pero una sa lahat, yung mga bagay na hindi pa dumarating, wag mo munang hahanapin ang
pagtuunan mo ng pansin, pasalamatan mo ang Diyos kung ano ang meron ka. Lahat po tayo ay merong buhay. Kaya nga po tayo humihinga. Kaya nga po tayo nakarating ngayon sa lugar na ito ngayong umaga. Lahat tayo merong buhay. Merong katawan. Yun yung sinasabi ng Panginoon. Yun yung higit na mahalaga na meron tayong kayamanan, meron tayong great treasure. Kaya lang minsan, dinadaya ng dyablo ang napakaraming tao, nagiging materialistic, nagiging mainggitin, nagiging mapaghanap. Kaya never niyang napapasalamatan, never niyang napapapurihan ng Diyos. Bakit? Sapagkat ang hinahanap niya, ang iniintay niya, naiinip siya sa mga bagay na pangarap niya, pero nakakalimutan niya na meron siyang malusog at malakas na pisikal na katawan, meron siyang buhay, kaya sa humihinga, biyaya mula sa Diyos. Hallelujah. Kapatid, alam na alam ng Diyos ang ating mga pangangailangan. Ano po sabi ng Diyos sa verse 26? Ito challenge ng Panginoon sa verse 26. Masdan ninyo ang mga ibon. Hindi sila naghahasik ni nag-aani o kaya nagtitipon sa bangan. Gayunman, pinakakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Hindi ba't higit kang pinahalagahan at minahal ng Diyos kaysa mga ibon? Yung mga ibon, sabi ng Panginoon, hindi sila naghahasik, hindi sila nagtatanim, pero never silang kahit kailan pinabayaan at ginutom ng Diyos. Ibig sabihin ng Lord, ikaw pa kaya? Ikaw pa kaya na lagi nagpapasalamat, laging sumusunod ng tapat, lagi mong pinaprioritize ang Diyos? Ikaw pa kaya na naglilingkod sa Diyos ang pabayaan ng Diyos? Hindi po yun mangyayari. Never makakakita tayo ng mga taong sumunod ng tapat. Inuuna ang Diyos ng buong katapat at buong kapakumbabaan na pinabayaan ng Diyos. Tandaan niyo po yan. Never. Ang inyo pong pastor na nasa inyong harapan ay full-time pastor way back 2017. Until now, naka-full-time po ako. Kasama ang aking mga anak. Pero hindi ko po ginamit ang pagiging pastor ko ang salita ng Diyos para po ako ay manghingi at mamalimos at magpaawa at humingi ng tulong sa marami. But na-experience ko, never akong pinabayaan ng Diyos. Kasama ang aking buong pamilya. Bagkus, dumadaloy ang highly favor sa aking buhay with my whole family. Nagmamanifest yung pangalan ng simbahan na ipinagkatiwala sa ating lahat ng Diyos. Bakit? Yun yung pangako ng Diyos. Kung yung mga ibon, hindi ko pinabayaan. Yung mga ibon na nilikha ko, hindi yan nagtatanim, hindi yan naghahasik. Never ko yan ginutom. Sabi ng Diyos, ikaw pa kaya na tapat na sumusunod at buong pagpapakumbabang naglilingkod sa akin, ikaw pa kaya ang pabayaan ko? 2 Corinthians chapter 2 verse 9, sabi ng Biblia, hindi pa nakikita ng inyong mga mata, hindi pa sumasagi sa inyong isipan, hindi pa naririnig ng inyong mga mata, hindi pa lumalabas sa inyong mga labi ang mga bagay na inihanda ng Diyos sa lahat ng umiibig sa Kanya. Hallelujah! Grabe!
Hindi pa natin nakikita. Hindi pa natin napapangarap ang mga bagay na nakaprepare na iparanas sa atin ng Diyos. Kaino po ipaparanas? Sa lahat ng tunay na nagmamahal, umiibig sa Diyos. Ang tunay pong nagmamahal at umiibig sa Diyos, yan po yung mga tapat na sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Hallelujah. Kapatid, huwag kang mababalisa. Huwag kang mababagabag. Kung may mga bagay na hindi pa ipinagkakaloob sa iyo ng Diyos, kung meron kang mga pangarap na hindi pa natutupad, kung meron kang mga minimiti na hindi mo pa na-achieve sa iyong buhay, huwag yan ang maging dahilan para ikaw ay mabagabag, mabalisa at manlamig at huminto sa Diyos. Kapatid, yan ay pandidisib ng kaaway sa iyo. Huwag ka munang mag-focus sa mga bagay na pangarap mo. Huwag ka munang mag-focus sa mga bagay na hindi mo pa na-achieve. Pagpokusan mo kung ano ang meron ka at kung ano ang meron ka, doon ka magpasimula na laging magbalik ng pagsunod, pasalamat, papuri sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah. And I tell you, kapatid, obey first before you complain, and after that, the highly favor and provision of our God, i-release sa iyo at sa akin ng Diyos. Hallelujah. Ako po, napakataas po ng pangarap ko. Napakataas po ng dreams ko. Pero hindi ko po yung nagiging kainipan. Alam niyo po ba kung ano po ang pangarap ko? Ito pong 6,000 square meter na ito ay maging pag-aari ng Jesus Christ, the Freedom and Highly Favored Church. Yan po yung number one na hinili ko kay Lord. At pagkatapos po noon, ang pangarap ko po ay maitayo sa lugar na ito yung isang mega church na napakaganda sapagkat yung ating pag-aalayan ng templo ay Diyos na napakabuti na papasok ka pa lang sa loob ng templo na itatayo natin ay maa-amaze ka na sa kagandahan ng templong ito. Yung po yung pangarap ko, alam ng Diyos. Pero hindi po ako naiinip. Bakit? Problema yan ng Diyos sa aking pangarap. Hindi ko po yun problema. Kapag siya ang gumalaw at kumilos, ang importante, alam niya yung pangarap ko. Pero hindi ko po yung nagiging kabalisahan. Bakit? Sapagkat meron akong tiwala. Kapag yung po'y niloob niya, nothing is impossible with our God. Kung ano lang po ngayon, yung pinagkatiwala niyang lugar, na tininyo po, sinisinop natin. Kahit may mga pagkakataon na mayroong mga ilang miyembro sa church na ito na kumontra po sa akin, bakit kailangan gastusan, bakit kailangan pagbuhusan ng salapi, hindi pa ito atin. Hindi ko po yun pinakinggan kahit tama sila. Bakit? Sapagkat ang ginagawa ko po hindi para sa akin, kundi for the glory of our God. Amen? Sinisino po natin kung ano po yung dapat sinupin. Kahit malayo pa po sa aking pong pangarap na minimithi, hindi po ako nagpapakalungkot, nagpapaka-discourage. Sapagkat kung ano lang po ngayon ang meron tayo, dito muna po tayo mag-focus, gawin natin yung magagawa natin sapagkat yun po ang mahalaga. Hindi tayo makagagawa, makamove on, mapaparalyze lang po tayo kapag tumanaw kagad tayo sa malayo at pinangarap mo kagad mangyari yung bagay na yon, pero yung kung ano yung meron tayo, hindi natin mapagpokusan. Mga kapatid, I want to encourage to all of you, ano man ang meron kayo ngayon na mula sa Diyos. Diyan muna po tayo mag-focus. May pangarap ka, may gusto kang ma-achieve sa buhay, ang susi lang po, sumunod ka muna ng tapat sa Diyos. And then after that, kasunod ang biyaya mula sa Diyos sa buhay nating lahat. Hallelujah! Ano ang sikreto para hindi mabagabag sa ating mga pangailangan sa buhay?
Kasi dyan po dinideceive ni Satan ang mapakaraming tao. Ang nakalulungkot, pati Kristiyano, nadadali niya. Kapag sila po'y nababalisa, nababagabag, dahil po sa mga intindihin, mga pangangailangan sa buhay. Ano po ang dapat nating gawin kapag dumarating po sa point ng ganyan ang ating sitwasyon? Pilipos chapter 4 verse 6 to 7. Ano po ang sabi po ng Bible? Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. In general po. In all things in our lives, huwag po tayong mababalisa. Sabi po ng Bible. Sa halip, ano pong dapat nating gawin? Instead po tayo ay magkaroon po ng kabalisahan, anxiety, doubt. Ang gawin daw po natin ay sa halip ay hingin nyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Take note, kapag tayo po ay may pinagdadaanan na mga different situation, negative situation sa buhay, dahil po sa ating mga pangangailangan sa buhay, trials, problems, huwag daw po tayong mababalisa. Huwag tayong malulungkot. Sa halip, tayo po ay manalangin sa Diyos. At dapat po yung way of prayer po natin, hindi kagad puro hingi. Hindi kagad puro daing. Ang gustong makita ng Diyos, in times of troubles, in times of difficulties, in times of our needs, dapat po lagi tayo nananalangin na nagpapasalamat, nagpupuri, sumasamba sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaso po minsan ang prayer po ng mga tao, puro daing, puro reklamo. Minsan hinahamon pa ang Diyos. Lord, bakit ganyan ka? Di ba sabi mo, unahin ka lang. Tutugunin mo yung aming pangangailangan. Pero nakita mo, halos ibinibigay ko na sa iyo yung oras ko, yung buhay ko. Nagtatights ako sa iyo, naglilingkod ako sa iyo, pero bakit ganito ginagawa mo sa buhay ko? Yun po yung napakadelikadong maranasan ng bawat isang Kristiyano. Na sinusumbatan na, kinukompute na, ino-audit na ang Diyos sa mga bagay na ginagawa niya na parang walang ginagawang kapalit ang Diyos. Wag na wag pong darating sa point ng ating buhay na yun po ay gagawin natin. Why? Wala tayong karapatan na sumbatan at tuusan ang Diyos. Ang masakit, baka biglang tayo po ang tuusan ng Diyos sa mga ginawa niya sa ating mga buhay. Manliliit po tayo. Manliliit po tayo kapag ang Diyos po ang nagsalita sa ating mga buhay at nag-umpisa na tayo po ay tinuusan sa kanyang ginawa sa ating mga buhay. Verse 7, at ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Papaano po dadaloy? Papaano po magmamanifest? Papaano po mag-ooperate? Papaano po babagsak ang kapayapaan, ang kagalakan na mula sa Diyos, nagagalaw sa isip at puso natin kapag nag-umpisa po tayo na laging nananalangin, hindi nagrereklamo, hindi puro daing, kundi lagi nananalangin na kung ano ang meron tayo, kung ano yung ating sitwasyon, ipinagpapasalamat natin sa Diyos ng buong kapakumbabaan at buong katapatan. After that, magpo-flow ang spirit of joy, spirit of peace comes from our God mula sa ating isip at ating mga puso. Kaya paano kang madadaray? Paano kang manlalamig? Paano kang hihinto? Paano kang magiging madaing? Paano kang magiging malungkutin?
Kapag laging dumadaloy sa ating isip at puso ang kapayapaan, ang kapanatagan, ang kagalakan na hindi mula sa mundo, kundi nagmumula sa Diyos, sapagkat tayo patuloy na nagpapasimula na laging nananalangin na may pasalamat, may papuri, may papapakumbaba ng taos sa harap ng Diyos. Yan po ang sikreto para po tayo ay ma-overcome natin yung pagiging reklamador, yung pagiging madaingin, sapagkat yan po ang nais makita ng Diyos sa atin. Ikalawang alam ng Diyos sa atin, mga buhay, your mind. Alam na alam ng Diyos yung ating isip. Hindi pa sinasambit ng inyong mga labi, hindi pa nagagawa ng inyong katawan, nasa isip pa lang, alam na ng Diyos. Wala tayong maililihit. Wala po tayong maitatago. Kaya po, kailangan po nating linisin yung ating isip. Kailangan po natin tanggalin yung mga negative thinking sa ating isip, sapagkat alam na alam niya ng Diyos. Balakid po yan. Listen carefully. Balakid po ang lahat ng maruruming isipan sa harap ng Diyos para dumaloy ang kanyang galaw at pagkilos sa buhay ng bawat isa. Kung paano po ang drainage ay hindi dadaloy ang tubig dahil barado ng basura. Pero once ang drainage po na barado ay tinanggal po yung mga basura na nakabara, dadaloy pong tuloy-tuloy ang tubig. The same with us in our minds. Kapag barado ang ating isip ng maruruming kaisipan, mahasamang kaisipan, hindi po makagagalaw, hindi po dadaloy ang biyaya at kapangyarihan ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Kailangan pong mabago yung ating isip. But I tell you, my beloved brothers and sisters, hindi natin kayang baguhin ang ating isip. Tandaan niyo po yan. Hindi kayang baguhin. Meron pong munang dapat baguhin, sapagkat doon ang gagaling, kung ano ang laman ng isip, doon galing ang maruming kaisipan. Isusunod ko po yun mamaya. Wala pong po pwede makapagbago ng ating isip. Tandaan niyo po yan. Ang Diyos lang. Pero meron muna pong dapat baguhin. Sapagkat sa Kanya po nagmumula ang maruming kaisipan. Siya po ang source. Kung ano ang laman niya, yun po ang laman ng isip. Kaya kung sasabihin niyo po sa akin, Pastor, ngayon po babaguhin ko na po yung isip ko. Kung ang babaguhin mo lang, kapatid, yung isip mo ngayon, tatapatin ko po kayo, wala pong makapagbabago ng ating isip. Meron muna po tayong dapat baguhin sa ating sarili. Awit 94 verse 11a, ang kanilang iniisip ay batid ng Panginoon. Atan niyo po, iniisip pa lang ng bawat isa po sa atin. Iniisip pa lang po ng bawat isang tao, alam na po ng Diyos. Awit 139 verse 2, ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Alam ng Diyos. Kahit nasa malayo pa tayong lugar, kahit pagtago pa tayo sa ilalim ng lupa, sa yungib, sa kuweba, sa tunnel, alam ng Diyos ang laman ng ating isip. Third point, your heart. Ito po yung sinasabi ko po sa inyo, na hindi natin kayang baguhin yung laman ng ating isip. Sapagkat para mabago yung laman ng isip natin, kailangan munang mabago yung puso natin. Tandaan niyo po yan. Mababago lang po yung ating isip, mababago lang po yung lumalabas sa ating bibig, once na nabago po yung ating puso. Mapapasin niyo po, sabi ng Panginoon, hindi yung pumapasok sa bibig ang nagpapasama sa tao.
Ang nagpapasama sa tao, yung lumalabas sa kanyang bibig. Sapagkat kung ano yung lumalabas sa kanyang bibig, ito yung mula sa kanyang puso. Hindi nag-focus ang Diyos doon sa lumalabas sa bibig ng tao. Hindi nag-focus ang Diyos sa kanyang isip, sa isip ng tao. Ang binibigyan diin ng Diyos ay yung puso ng tao. Kaya kung mapapansin nyo, sabi ng Diyos, hindi ako nakatingin sa panlabas ng mga katangian nyo. Hindi nyo ako mapapabilib. Hindi nyo ako mapapahanga sa inyong mga panlabas na katangian, sa inyong kagandahan, sa inyong taas, sa inyong kakisigan. Ako'y nakatingin sa puso ng bawat isang tao. So meaning to say, napakahalaga kung ano yung kondisyon ng puso natin. Kaya babalikan ko po yung kwento, yung taong yan, napakahinao naman yan, napakababait naman yan, napakamapagbigay niyan. Pero bakit hindi siya yon? Bakit biglang nagwala? Bakit biglang naghurumentado? Bakit biglang nakapatay? Malala niyo po yung mga nakapatay na estudyante doon po sa Mindanao, na napakabait daw po ng mga kabataan ngayon, pero bakit po nagawang mamaril ng mga kapwa estudyante? Sapagkat yun talaga ang laman ng puso ng mga batang iyon. Nagbait-baitan lang po sila. Yung mga taong nagwawala, yung mga taong nananakit, yung mga taong nanlilisik ang mata na magugulat ka, pero kapag kaharap mo, napakababait. Opo, inililihim lang, nagbabait-baitan lang. Pero yung totoong pagkatao nun, yun po, lumabas. Makinig po kayo mabuti. Kung ano po ang tunay na tayo, nasa kaituran po ng puso natin yun. Kaya nating magbait-baitan sa harap ng mga tao. Kaya nating magbait-baitan sa ating mga kaibigan. Kaya nating magbait-baitan sa harap na nakapaligid sa atin. Pero lalabas at lalabas ang tunay na kung ano tayo, sapagkat iyon ang nandoon sa puso natin. Kaya alam na alam ng Diyos yung puso natin. Hindi po tayo makapaglilihi. Hindi po natin siya maluluko. Hindi tayo makapagkukunwari sa Diyos. Hindi natin sa kayang daanin sa paluhod-luhod, pataas-taas ang kamay. Hindi natin sa kayang daanin sa anumang bagay na ginagawa natin sa Kanya. Sapagkat alam niya kung sino tayo. Sapagkat alam niya ang laman ng puso natin. Kaya ang tao po'y hindi mababago, never na mababago, never talaga maboborn ng isang tao kapag hindi nabago yung puso niya. Handaan niyo po yan. Kaya magtataka po kayo, bakit maraming Kristiyano na nagsasabing born again sila, 10 taon na, 20 taon na, 30 taon na, pero tinan niyo po, napakasabihan, pero napakasama ng ugali. Yung po talaga yung laman ng puso niya. Ang tagal ng Kristiyano, ang tagal ng nakakilala sa Panginoon, pero patuloy pa rin naninira, nagkukwento ng mga buhay ng may buhay, naninira ng kanyang kapwa. Yun talaga yung laman ng puso niya. Yung po siya. Nagbabait-baitan lang po sa pero talaga po, ang laman ng puso niya, yung po talaga. Kaya never po natin mapagtataguan ng Diyos. Para mabago po yung isip natin, lahat ng laman ng isip natin, makinig po kayong mabuti, lahat ng laman ng isip natin mula po sa puso. Lahat ng lumalabas sa bibig natin mula sa isip, pero ang source po niyan mula sa puso. Kaya ang tunay pong mga tao na napakababait, holy, ni single word, hindi mo na yan mapapakinggan ng mga salitang bad words. Tandaan niyo po yan. Hindi na po yan nang huhusga.
Hindi na po yan humahatol. Hindi na po yan naninira ng kanyang kapwa. Hindi na po yan nananakit ng kanyang kapwa. Bagkus puro po pangunawa ang kanyang sinasabi. Bagkus puro po pagpapatawad ang lumalabas sa kanyang bibig. Bakit? Sapagkat yun po ang laman ng kanyang puso. Pero yung mga Kristiyanong, kung titinan mo'y banal na banal, napakamasunurin sa Diyos. Pero minsan pa nakakwentuhan mo. Marami pa rin pong kinukwento, marami pa rin pong sinasabi na hindi maganda. Yun po talaga siya. Ako po yung po ang sukatan ko sa isang tao. Kung ano ang lumalabas sa bibig niya. Kung ano ang kanyang ginagawa. Kung ano ang kanyang sinasabi, yun talaga ang pagkatao niya. Handaan niyo po yun. Kaya ako po ay hanga sa mga Kristiyano na never kong nariringgan. Ni single word, wala ako nadidinig na humahatol, humuhusga, nanchichismis, nagkukwento ng buhay ng may buhay na negatibo. Puro magaganda ang sinasabi, tahimik lang. Kasi yung po talaga ang nature ng kanyang puso. Makikilala mo ang isang Kristiyano, ang isang tao, kung ano ang lumalabas sa bibig niya, kung ano ginagawa niya, yun talaga ang laman ng puso niya. 1 Chronica 29:28-9a. At ikaw naman, Solomon, kilanlin mo ang Diyos, ang iyong ama, at paglingkuran siya ng buong puso, sapagkat batid niya ang laman ng ating puso't pag-iisip. Batid na batid ng Diyos ang laman ng puso't pag-iisip natin. Ano ang nakita ng Diyos sa puso ng tao? Listen carefully. Ito po in general. Ano ang nakita ng Diyos sa puso ng tao? Ang sabi ng Diyos sa kanyang salita, Isaiah 29 verse 13, sasabihin naman ni Yahweh, yamang sa salita lamang malapit sa akin ang mga taong ito, at sa bibig lamang nila ako pinararangalan. Kaya malayo sa akin ang kanilang puso, at ayon lamang sa utos ng tao ang kanilang paglilingkod. In general, ang nakita ng Diyos sa puso ng tao, napakalayo sa Diyos. Kung ano lang po ang sinasabi ng tao, yun lang po ang kanilang sinusunod. Pero hindi po talaga ang kalooban ng Diyos ang kanilang ginagawa. Kundi ang puso ng napakaraming tao ay walang panahon sa Diyos. Patuloy pong binabaliwala ang Diyos. Hindi sinusunod ang Diyos. Yun po ang nakita ng Diyos sa karamihan ng mga tao sa ibabaw ng mundo. Now, paano po natin maaayos yung puso natin? Kung sakali na isa pala tayo, ang puso natin ay hindi maayos sa harapan ng Diyos. Kaya ba natin itong baguhin? Kapatid, kahit gusto mong baguhin, gusto kong baguhin ang puso ko, wala pong makapagbabago ng puso ng tao. Ang puso ng tao ay likas na marumi at masama. Tandaan niyo po yan. Kung sasabihin po natin na lilinisin ko yung puso ko, babaguhin ko na yung puso ko para maging malinis yung isipan ko, para maging maganda na yung sasabihin ko, para maging maayos na yung buhay ko, hindi natin kayang gawin yon, kapatid. Walang po pwedeng bumago ng puso ng bawat isang tao. Wala po. Sino po ang po pwedeng bumago? Tingnan niyo po, sabi po ni David. Dito po sa Ezekiel, si Prophet Ezekiel po pala, sabi po dito sa 36 verse 26, sabi po ni Ezekiel, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayan ninyong puso ay gagawin kong masunuri. Sino po ang po pwedeng bumago ng puso natin? Sino po ang po pwedeng magbigay ng bagong puso sa atin? Walang iba kundi ang Diyos. Kaya habang hindi gagalaw ang Diyos sa buhay natin, habang hindi natin mararanasan tinatawag na personal encounter sa Diyos,
Yung talagang ang Diyos talaga ay mararanasan mo ng personal sa buhay natin. Hindi mangyayari na yung puso natin ay mababago. Hindi tayo makakaranas ng isang bagong puso at bagong espiritu. Kapatid, hindi natin kayang baguhin yung puso natin. Ang Diyos lang ang makagagawan. Kaya nga mismong si David sa Psalm chapter 51, nung siya po'y nalaglag sa pagkakasala, siya po ay nangalon niya, siya po ay ipinapatay niya yung asawa po ni Bathsheba. Ay, sabi po ni David, Lord, create me a clean heart, O God. Yun po yung prayer niya sa Diyos. Sapagkat alam niya yung puso niya naging marumi. Naging mamamatay tao. Nangalon niya siya. Kaya daman-daman niya na napakadumi ng kanyang puso. Yun ang nagmamanifest sa kanyang buong pagkatao. Kaya sabi niya, Lord, sa kanyang panalangin, nagpapakumbaba sa humingi sa ng tawad, gawan mo ako ng panibagong puso. Panumbalikin mo ang iyong espiritu sa buhay ko. Kasi hindi nga po natin kayang baguhin yung ating puso. At kung ano yung ating mga ginagawa, kung ano yung ating mga sinasabi, kung ano yung lumalabas sa ating bibig, kung ano yung laman ng ating isip, lahat yan nagmumula sa puso. Kaya kapag naging masama at naging marumi ang ating puso, wala tayong gagawing mabuti sa harap ng tao at harap ng Diyos. Ano po ang dapat? Kailangan natin ng personal encounter sa Diyos. Kailangan natin ang Diyos ay gumalaw sa buhay natin. Kailangan nating maranasan ang galaw ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu na yung puso nating marumi, masama, makasalanan ay baguhin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. At doon pa lang natin mararanasan ang tunay na isinilang na muli sa Espiritu. Born again in the Spirit. Sapagkat naranasan natin magkaroon ng bagong puso. Mga kapatid, sa oras pong ito, ang pinaka-climax ng message na ito ay yung kondisyon ng ating mga puso. Ang Diyos lang at ikaw ang nakakaalam sa oras na ito kung ano ngayon meron ka na puso sa harapan ng Diyos.